Kung sa Diyos, mga kabugtuhan ko ang Kristo, nga naglingkod na sa gawain ito, o kung diin pa man, mga kapatid ko sa pananampalataya, alam na ang salita ng Diyos, pero pagdating ng araw na may problema lang sa kanya, ka-prayer partner o kung sino pa man, nang hina or nawala sa paglilingkod sa Diyos, maaaring maparusahan siya ng mabigat, mga kapatid ko sa pananampalataya, nga pakukurian siya. Kaya nga, ito yung sabi doon, ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay. At ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin ng lalong maraming bagay. Kumbaga sa ato kalugaringon, mga kapatid ko sa pananampalataya, na may ihanakit sa gawain, dapat alam na natin ang kalooban ng Diyos. Alam na po natin ang kalooban ng Diyos na di rin nakit dapat nasasaktan kung mayaon man mga words nga nababatian tanga against sa naton kasing-kasing sa naton pagkatao. Dapat yun po ang magiging daan o magiging way para mapatibay ang ating pananampalataya sa Diyos. Kay bagod pa, daramo punuan mga nauna nga maiuurhi at mayaon ko ng mga naurhi nga mauuna. Ganun po sa paglilingkod sa Diyos. Marami pong matatagal na sa gawain, matampuhin, maramdamin. Di ba? Ganun din po sa buhay natin. Kung kailan tayo tumatanda, saka nagiging maramdamin, matampuhin na. Di ba? Mayaon suwelsa nito, mga lagas na, bago pa. Kung kanuulugod, kaarog, maulugod na nagiging madumot. Di ba? Mayaon mga suwelsa nito, mga kabugtuhan ko ang Kristo. Kaya, mga kapatid ko sa pananampalataya, sabi pa nga ng ating kung anong edad na natin ngayon, kung 50 ka na o pa 50 pa lang, kung alam mo na ang kabutihan, ang paggawa ng kabutihan ay makatutulong sa buhay natin, bakit pa tayo tatalikod at bakit pa tayo gagawa ng hindi maganda? Di ba? Kumbaga, niyan, ginuuban na kita sa gawain sa Diyos. Tapos, pag abot sa panahon, mabaya kita. Diba? Kaya, ang tingnan na lang natin, ang pukusan na lang natin, ang maglingkod ng tapat sa Panginoon. Kasi once na lumayo pa tayo sa Diyos, mga kapatid ko sa pananampalataya, alam na po natin ang mangyayari. Diba? Kaya diba, mga kabugtuhan ko ang Kristo, eton, nawawara sa paglilingkod sa Diyos, parang walang nangyayari. Diba? Parang walang nangyayari. Pero isip lang natin yun. Kaya sabi ko pa nga, na kung may problema tayo sa buhay, kung nangihina ka na, balikan mo lang yung nakaraan. Yun lang ang ginagawa ko sa buhay. Kasi nang tawagin ako ni Yahweh Elizadite, doon din po ako nag-umpisa sa karamdaman. Yung iba naman, yung mga pinagaling lang. Di ba? So ngayon, mga kapatid ko sa pananampalataya, kung hindi ka nang galing doon, wala kang karamdaman na sumali sa gawain nito, balikan mo yung lumang buhay mo. At ngayon, unti-unti nang nagliliwanag sa buhay natin na ang salita ng Diyos ay nagpapabago ng isang tao. Diba? Kung talagang natuturuan tayo magbago. Diba? Kaya nga sinabi ko sa una nga dapat gamitin natin ang salita ng Diyos na kapangyarihan sa among banda, sangot. Diba? Ewan ko kung parehas lang dito. Kapangyarihan, anting-anting. Yun ang sinabi ko kasi nasurat dito sa Biblia sa John 1:1, sa pasimula pa'y naroon ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. So, pagdating sa verse 14, nagkatawang-tawang salita at nanirahan sa piling natin. Kaya, kung dumating na sa buhay natin ang salita ng Diyos, mga kapatid ko sa pananampalataya, kung nandito na sa ating puso, dapat nabago na. Amen? Kaya nga, sabi ko, may taon nga dapat nagiging sangot, anting-anting. Kaya may mga tao nga nag-service sa Diyos, nagpagamit sa Diyos, waray gamita an anting-anting.